morning guys, si Jerby na naman to, may katok, nakatek. Okay, dito ulit sa Australia. Sabado ngayon, may pasok kami. Bihirang-bihirang mangyari to sa Sabado. Kasi di ba nagdaan yung New Year at maraming nag-leave, yung iba hindi pa nabalik. So yung mga location na pupuntahan ko, hindi ko area, tatry kong pag-video sa yung buong araw. May wala akong schedule, mostly rep. So titingnan natin kung kaya ko. So para ma-upload ko kayo kung anong ginagawa namin. Ganun pa rin kagaya nung isang na-upload ko. Pero ito Sabado. So sayang nga hindi ko makita yung video kasi sira yung holder ko dyan. Yan, wala yung holder pa ako. So ngayon, try ko uli mag-video yung whole day schedule ko. Okay guys, thank you. Ito na ako sa first room ko. Kumbaga tahimik pa yung buong Australia. Ayan. Okay, so ang dryer to, ang nirequest na opisina ng pyesa is pinto. So nirequest ko baka gasket lang kasi nakalagay naman report sira yung gasket so subukan natin kung talagang pwede yung gasket lang o yung buong pinto. Yan yung sinasabi pag nakita mo kung pwede ka mag-add ng pyesa, mag-add ka. Okay, ito yung dryer. Ayan, walang gasket. So nirequest na opisina itong buong pinto pero papalitan natin, gasket lang. Ayan, so first job ko, ayan, Saturday. Thank you. So yun guys, tapos na tayo sa dryer. Yun nga, nilagyan lang natin ng door seal kasi nasira na. So ngayon punta tayo sa sunod na kliyente, fridge naman. So ang ginagawa, tawag muna para at least ma-inform yung kliyente. Yun yung gagawin mo. Hello? Hello, yes, good morning. This is Jerby regarding for your fridge to check. Yes. Yeah, I'm on my way around 15 to 20 minutes to check your fridge. Yeah, no, we're at home anyway. Thank you. Thank you. See you soon. Bye-bye. Bye. So, yun. Natawagan na natin yung kliyente. So, meron ka ng estimate. Gaya na nasabi ko, nasa Google naman yung estimate time mo. So, hindi ka mahihirapan. So, ngayon, paano na tayo? Palabas na ba? Subukan natin kung mabibideo ko yung papunta sa kliyente kasi medyo alanganin yung cellphone, walang holder. Okay guys, yun na nga, hindi na tayo nakapag-video pero may picture lang tayo. Yan, yung picture nung ice maker na nagloloko, nag-build yung ice sa loob. So that caused na hindi siya nakakapag-produce ng yelo kasi yung circulation niya barado na. So yung hangin na binubuga niya para makabuo ng yelo, hindi na. So clear lang na yung ice pero nagpalit na rin tayo ng pyesa. Yun na yung SOP dito, magpapalit ka ng pyesa kahit minor problem lang kasi yun yung nakalagay sa bulletin ng brand. So ngayon papunta uli ako sa kliyente, sa isang kliyente. Ang next job natin ulit ay another fridge na naman. Tapos ang problema, ice maker din. So tapos ang travel time natin 20 minutes. Ang lalayo ng area ko kasi nga hindi ko area kaya nalilito ako. Hindi ko masaulado yung daan. So hope so makalkulado ko yung daan tapos madali lang. Pero ngayon mahirap pag hindi mo talaga area, ang hirap mag-adjust. So try uli natin mag-video papunta sa kliyente. Bye bye. Yun na nga guys, ito na tayo yung fridge.
May TV siya. May monitor naman ito. Ice maker. Kung mapapansin nyo, ayan, nabuksan ko na. Ayan, yan yung ice maker niya. Hindi mabuksan, no? Hindi matanggal. Nag-stuck yung yelo sa loob. So, magagamit na naman natin yung mahiwagang steamer. So, i-clear natin yung ice. Same na problema kanina. Hope so, matapos natin yung mas mabilis. So, tapos na. Clear. Opo. Papalit tayo ng isa. Okay. So, ayan. Tapos na. Palitan ng ice maker tsaka yung PCB sa loob. Okay na. So, nilalagyan din ng silicone yan dyan. So, tapos na tayo dito. Sunod na kliyente naman. Tapos na tayo doon sa ice maker. So, okay na siya. Napalitan na ice maker tsaka PCB tapos nilagyan na silicone. Yan ang mga sakit ng model na to. So, minsan kiklear mo lang yung ice pero dahil nga sa report, kailangan mo palitan. Ngayon, pupunta ako sa third job. Medyo hindi na ako makapag-video kasi layo. Tingnan nyo. 28 kilometers, 42 minutes. Hindi ako makapag-video kasi highway to eh. Okay? Mamaya na lang ulit. Bye-bye. Dito na naman tayo. Yung washing machine. Tagal ng biyahe ko. 45 minutes. Alas kulang oras. Isang oras. Kumain na rin ako. Ayan yung pump. Sa singit. Ito yung bago. Na-check na ito ng unang technician. Kaso ubos yata yung drain pump niya siguro. Kasi may stock naman kami. Kaso wala siguro siyang stock na. So ngayon ako bumalik. So palitan lang ito ng drain pump. Washing machine top load. Medyo tricky lang kasi nasa ilalim. Okay? Mamaya ulit. So tapos na tayo. Nagpalit na tayo drain pump. Medyo tumagal lang kasi ang lit ng space niya. Hindi ko maihiga yung unit. Ayan o. Dami kalat. So nagta-test mode na lang ako. Ayan. 4. Susunod. 5. Check pa ako ano. Okay? So tapos na tayo doon sa washing machine. So ngayon, ang pupuntahan naman natin malapit lang. Ano lang, 10 minutes lang ang distance. So fridge uli. Okay, so ang fridge, ang problema niya, ganun pa rin. Ask me here. So ayan, makakapag ano ako dahil malapit lang. Hope so hindi tumaob yung aking cellphone. Okay, so drive tayo, 10 minutes away lang. Ito, nalinis ko na yung kung mapapansin nyo, nilinis ko po na nag-yellow ka nuksan ko itong lip. Ayan, may crack lining na sa loob. Makikita nyo na sa picture. So yung mga ganito, hindi na namin na-advise na repair. Kasi bukod doon, ayan o, nagpapawis na siya sa likod. Makita nyo? So ibig sabihin yan, pag yung crack lining niya, malaki na. So hindi na siya na-advise. Pag mga ganyan, gagawa mo na lang ng job report. Okay. Okay guys, so yun na nga yung ice maker tsaka yung may crack lining yung panlima ko, hindi ko na kinontinue yung repair kasi kahit i-repair ko siya mauulit at mauulit yung problema kasi may crack lining na tsaka kita nyo nagtubig na sa likod. Ibig sabihin pag nagtubig na kasi sa likod wala na yon. Kahit i-repair mo nagyeyelo na yung ano niya eh, yung body niya eh. So lumalabas na yung yelo sa labas. Kumbaga yung moisture niya magiging yelo yung katagalan. So mauulit yung problema. So yung mga ganon ginagawa ko lang ng job report tapos hindi ko na i-repair. So kasi nga kahit continue, not recommended to repair na lang yung lalagay kong report doon. So job report tayo. So hindi natin natapos kasi nga ayun, sabi ko nga sa inyo yung problemang ganon kahit sabihin mong anahan ma-repair mo, baka 1 month, 2 months tatawag ulit, same problem. So re-report yun sa brand na ano, kung ano yung gagawin nila. Minsan nagkakaroon ng discount pag bumili, ganun na lang. So papunta tayo sa pang-at. Ayan, may
So ito yung problema. Pagka nakalock yung mga pipindot, kina-unlock mo siya. Unlock mo para gumana to. Yun lang. Minor problem. Yun, tapos na yung ating pang-anim. Ang problema, yun nga yung cock dispenser na i-lock niya lang kaya ayaw mapindot. So i-unlock lang natin. So tapos nagwa-water leak, so pinalitan ko yung cock dispenser. Yun lang naman, basic, at least minor problem again. So papunta tayo sa pump ito na job. Okay, so ma-video pa tayo. Ice maker. Tapos ayun o, punong-puno ng yelo. So kaya hindi siya nagsisirculate. So pinalitan ko na rin to. Papalitan natin yung ice maker. So tapos linis lang ng konti. Okay na, pati sa lid sensor nililinis ko. So patapos ito, tapos na tayo, punta naman tayo sa pump. Susunod. So yun, natapos na tayo, ice maker. Medyo mas madali ito dahil hindi na build up ng yelo sa loob. Hindi gaya nung isa kanina, 'di ba? Yung nakita nyo, pinapasok ko yung ano sa loob kasi hindi ko matanggal yung tray. Eto, natanggal ko kagad yung tray. So ang ginawa lang natin, kinlear lang natin yung ice, then okay na siya. Pinalitan ko ng pyesa since kasama sa reported sa order ng pyesa, napalitan mo siya ng ice maker at saka yung rubber. So yun yung mga sakit ng model na to. So pero dapat clear lang yung ice pero dahil since mayaman si brand, palit lang daw ng pyesa. Okay, so ngayon punta tayo uli sa isa pang last job ko, pang 8. 7 na yon, ito pang 8. So ganun pa rin, ice maker ulit. So wala na, tambak ako na ice maker siguro dahil nga sa may nakalib na technician na ipon yung ice maker dito sa area to. So ayan, last job ko na to, medyo late na, alas 3. So matapos man ako do alas 4, pero at least medyo malapit na ako sa bahay. Hindi na, kumbaga kasi yung schedule ko pag binigay sa iyo ng opisina, 'di ba? Makikita mo nga ikaw yung mag-a-arrange ng schedule mo kung paano ka pupunta sa first job, second job, third job, parang i-arrange mong maigi. So para ma-settle mo yon, makikita mo sa Google, pagpapalit-palitin mo. Yun yung way ng system namin. So ibibigay sa iyo, ito yung job mo para bukas, iaayos mo yon. Pag sunod-sunodin mo, kung sa palagay mo mas madali sa iyo unahin sa baba, pataas, o unahin sa taas, pababa. Pwede yon. Pero titingnan mo din, may mga note kasi minsan na yung customer hindi naman available ng umaga. Kaso gusto mong puntahan umaga, kaso hindi siya available, afternoon lang, i-adjust mo yung schedule mo. So bahala ka mag-calculate ng schedule. So mas madali para sa amin yan. Dati nahihirapan kami, pero ngayon nung nagamay na rin namin, madali na. Kasi pag in-adjust namin yung schedule namin, minsan ginagawa ko, ang last ko malapit na sa bahay, pero minsan di talaga maiwasan yung gaya nga na sinabi ko na sa taas, yung bandang taas, puro pang hapon. So yung puro pang umaga, yung malapit sa bahay. Kung hindi naman yung distance ano lang, 10 to 15 minutes lang ang biyahe. Pero pag nasa taas kasi, umaabot na ako ng 40 minutes pa uwi, 45, lalo na pag may pasok, 1 hour. So ngayon, okay na, na-adjust namin since walang pasok. Eto, ganoon din. Ginawa ko, paikot, yung last ko, malapit na lang sa bahay, siguro mga 20 minutes. So punta na tayo sa last customer ko, alas 3, hope so matapos tayo ng alas 4 kasi 3:20 na, so meron pa akong 15 minutes papunta sa bahay ng customer. So sana hindi ganun kakapal yung ice. Kung maabot man akong 4:30, alas 5, okay pa din. 8 lang yan, hindi kaya kahapon 8 din, pero maaga ako. So biyahe na tayo.
So dito na tayo. Ayun nga. Ice maker ulit, nag-yellow. Tapos nagre-reklamo siya, naglilig. Ayan, nakita ko. Oh. Duda ko may bara to sa loob. Yan, barado yan. So bubuksan natin yan. So ito guys, tapos na tayo. Saturday, last job. Ito yung sinasabi ko na minsan may lumalabas na problema habang nagre-repair ka. Diba? Halos nakarating ako 3:30. Eh ngayon, pansinin nyo, kung mapapansin nyo, ang oras is alas 5 o'clock na pala, o 5:08. So dumating ako 3:40 yata. So habang nire-repair ko siya, yan yung hindi mo maiiwasan na minsan kala mo mapapaaga ka. So hindi mo maiiwasan yan. Teka lang. Ang nangyari kasi, habang nire-repair ko siya, na-stuck yung tornilyo, kinalawang, para tanggalin ko yung kanyang cover evap. May tatanggalin kasi cover evaporator eh. So na-stuck siya. Hindi ko ngayon matanggal-tanggal. Doon ako nagtagal, dinala ko pa dito sa sasakyan, tanggalin. Ngayon, nung nagawa ko naman, eto na, tapos na ako. Yung kliyente sumasabay, nililinis yung unit. So hindi ka naman pwedeng sabihin mo, mamaya ka na maglinis kasi tatapos. Hindi. So, inantay ko pa siya matapos kasi ibabalik mo na yung mga accessories kasi hindi naman niya alam ibalik yung accessories pag binaklas mo. So, ayan na yun. Tapos, hindi natapos ko na yung accessories. Ngayon, meron kasi naka-indicate dun sa report, sa job report, computer test. Yung sa cellphone namin, meron kasi kaming apps na galing mismo sa brand na magte-test ka doon through cellphone. Nag-e-error naman siya. Akala ko may problema yung unit. So hinahanap ko, nalamig naman. Ang nangyari pala, yung internet nagloloko. So ginawa ko, pag naka-connection siya ng through Bluetooth or kung tawagin, Bluetooth yun, nag-e-error siya. Pero pag chinek mo, wala ka makikita. So ginamit ko yung cable. So hindi na ako nag-Bluetooth, nag-cable na ako. Meron din kasamang cable yun minsan kasi pang emergency yun Pag talagang hindi gumagana sa Bluetooth, mag-cable ka. So ayun na nga, nag-cable ako. Yun, nag-okay naman. Manda na yung unit. Ngayon, kakatapos ko lang. So alas 5, 5:10, pauwi na ako. Simula dito hanggang doon sa bahay, 25 minutes. So ayan, sa mga technician na gusto mag-apply sa Australia, isa ako sa patunay na online lang ako nag-apply, direct hire. So maghanap kayo ng mga website na nasa Australia. Ako in-applyan ko kasi www.seek.com.au. So pwede rin siya sa Australia, pwede siya sa New Zealand. Pwede rin yung www.indeed.com.au. Ilagay mo yung AU para at least sa Europe, dito sa Australia o kaya NZ, lagyan mo. Pag hindi mo nilagyan kasi makakover niya pati yung ibang bansa Yung Indeed malaki. Yung Seek naman talagang sa Australia lang So doon meron sariling format. So kung gusto mo maging technician din dito sa Australia na malaki sweldo, kung malaki basta walang tax, pero may tax kasi pero mas malaki kumpara mo sa nung nag Middle East ako tsaka nung nag Africa ako. So mga technician na nangangarap mag-apply sa ganito, dito mag-aangan trabaho. Kung magaling ka ng technician o kung marunong magaling, marunong, magkakaiba kasi yan Iba yung magaling, iba yung marunong. Ako kasi hindi ako magaling, marunong lang ako technician. So kung magaling ka technician, magagamit mo yan dito, lalo na sa troubleshooting. Pero pagdating mo dito, hindi ganun kabigat ang trabaho kasi nga mostly dito, palit na lang ng palit ng pyesa. Hindi uso dito yung pyesa, ire-repair mo. Pag malala yung sira, alimbawa sobra na sira o kaya yung unit more than 7 years na may sira, minsan kami as a technician dinidiscourage na rin namin yung customer na wag na ipa-repair yung unit. Ganon, dito ka nga rin di makikita nung nasa Qatar kami, tatawag yung customer kahit alam na yung problema, pupuntahan pa rin. So pagdating doon, parang collection money lang. Tapos i-quote mo yung customer, di na mag-a-agree. Pero kasi dahil nga may mga brand na nagbibigay ng discount after ma-check, parang may refund sila dun sa chinek-up. So ganun yon. So ngayon, yung pagiging technician mo dito, magagamit mo talaga. Kung marunong ka na, galing akong Qatar, Africa, online lang. So sa mga technician dyan, home appliance technician, air condition technician, kung anong klase ka man technician, demand kayo rito. Demand dito kasi ayaw ng mga puti. May mga puti man dito pero hindi siya puting Australian, mga
ibang puti na matyatyagari nagtatrabaho. Contractor pa nga yung iba eh. So bala ko rin sana mag-contractor kaso negative na. So malalaman nyo na lang soon na hindi na ako magiging contractor dito. Mas maganda kasi kitaan pag contractor eh. Maganda sahod dito pag sa normal day mo. Sabihin natin kaya mong kumita na 10,000 isang araw. So may 50,000 ka sa isang linggo kasi 5 days work lang. Pero wag mo iisipin yung 50,000 maiuwi mo lahat yun. Wala pang tax yun. Magbabayad ka pa ng bahay mo, ng internet mo, magse-save ka doon, tsaka yung pangbayad mo sa kuryente, o magse-save ka rin doon kahit papano. So sa kumbaga kumikita ka na kano ba isang linggo? Mga 1,000, yan, $1,000, Australian dollar. So babawasan mo na kagad ng 200 yon dahil yung 200 bayad sa bahay, tapos magse-separate ka syempre ng 25 para dun sa kuryente kasi isang buwan estimate ko 100 eh. Tapos yung internet mo syempre magse-save ka din. Ang internet ko nasa 130 kasama yung mobile phone, 3 years to pay. So mag-save ka na rin lang at least 25 per week, pwede na yan, o 30 per week. O so di mo magkano na yon? Mawawala na kagad sa'yo 250, di ba? So 250 o 260. So matitira sa iyo 740. Sa 740, iyon na yon. Yung 1,000 na, sabihin natin 1,000 kaltas na yung tax doon, di ba? So sa 1,000 sa 750 times nyo na lang sa peso, 36 ngayon ang baba na ng palitan eh. 36. Sorry, wala pa pala yung pagkain namin doon. Pagkain ko weekly 50, share kami, 3 kasi kami eh. Pero kung sarili mo, baka mas mahal. Tapos syempre wala pa doon yung personal things mo kung may bibilin ka. Sabihin na natin sa matitira sa iyo mga 650 all in. Sa 650 times mo sa 36, may mga 20,000 ka to 25 a week or 25 a week. May 20 to 25 depende nga kasi sa palitan eh. Depende rin sa gastos mo. So hindi na masama. Kumbaga sa isang buwan, mahina na sa iyo ang 80 to 90 a month sa sahod mo. Kaya akala nila malaki sahod sa Australia. Malaki sahod sa Australia yung mga nasa mining, engineer, yan yung mga mechanic ng ano ba tawag nun? Yung malalaking truck. O di ba yung cat, mga caterpillar, yan. Malalaki sahod niyan. Kung sumasahod ako ng 1,000, sila sumasahod ng 2,500 per week. Lalo na yung nasa mining. Mga sumasahod yun ng triple. Baka sumasahod yun ng per week ng 4,000 Australian dollar. Di ba? Kaso nasa malayo ka. Ito dito naman kahit kasi hindi mo na iintindihin yung sahod sa Australia eh. Sa Australia, kung saan ka masaya, doon ka. Since masaya ako sa trabaho ko, hindi naman ako hirap. Petek na nga lang dito kumpara mo sa trabaho sa Qatar tsaka trabaho namin sa Africa. Sa Africa naman petek lang din naman eh. Kaso yun di ka nga makagala. Dito sa Australia, petek lang talaga trabaho. As long as ine-enjoy mo yung trabaho mo at hindi ka naboboard, wag mo na intindihin yung sahod. Kasi yung sahod nandyan eh. Alam mo na magkano yung sahod mo eh. hindi mo na poproblemahin eh. Ayan na yung sahod mo eh. So ikaw na lang ang magbabudget. Hindi gaya nung nasa Qatar ako. Magkano na sahod ko sa Qatar? Nasa 33,000. Na 2010 to 2018, 33,000. So hirap ka na sa trabaho, nag-iisip ka pa paano mo pagkakasyahin. Doon sa 33,000 wala pa doon yung pagkain mo tsaka yung mga personal things mo. Sabihin mo bawasan mo na sa isang buwan na 10,000 yon. O sabi di ba? 10,000 sa pagkain at saka sa mga things mo. Di magkano na lang 23,000 papadala mo. Yun yung sinasabing hindi ka na nga masaya sa trabaho mo, nadadagdag pa yung pressure dahil doon sa sahod mo. Kaya mas maraming nai-stress sa Middle East. Pero kung yung mga nasa Middle East na malalaki sahod, okay lang. Di ba? Sabi ko nga nasa Middle East ako, sumahod lang ako ng 50 to 60, okay na ako eh. Kasi maganda rin naman sa Middle East eh. Kaso yung mga engineer lang ang nasahod doon. Tayong mga ordinary technician, wala. Pero advantage rin yun
naging stepping stone ko siya, nagamit ko siya si Qatar papuntang Africa. Kumbaga yung 33,000 ko nung dumating ako sa Africa, na doble kagad. Sumahod kagad ako ng 60,000. After 1 year, naging 70. O, pataas ng pataas. Tapos, di ba? Maganda yung kinalalabasan. Kaso nga, nung nag-ano si Australia, dumating na yung papel, pinili ko na yung Australia. Kung tutusin, hindi nga nagkakalayo. Doon sigurado tataas ang sahod ko eh. Tataas at tataas doon. Kasi nga, nag-i-increase ang company eh. So isipin mo, kung 70 ako umalis doon, baka nasa 80 na rin ako, 90. Halos parehas na rin dito sa Australia. Tax free pa yon, may libre kain pa ako, malinis na rin yung 80, baka 90,000 na ako ngayon. So pero problema kasi, delay. Sa Africa wala kami, maganda yung trabaho, hindi naman mabigat. Sa amo, balance lang, medyo makulit na pasaway din yung mga tao. Yun nga lang, ang problema mo, yun nga, delay ang sahod mo, minsan 2 months, minsan 3 months. Tapos ang isa pa, hindi ka makagala. Sa Australia, kita mo, nakakagala ka, nakakapag-drive ka, pwede ka maglakad kahit gabi na. Sa Africa hindi mo magagawa yon. Kumbaga bahay opisina ka lang. So dito, na-enjoy mo yung buhay mo, hindi ka pressure, hindi ka nag-iisip ng anumang bagay kasi safe na safe ka. Tapos yun nga, gampanan mo lang yung trabaho mo, sasahod ka ng, sabihin natin malinis, mataas na 25,000 a week, di ba? Yung matitira. Pero ako, estimate ko, natitira sa akin 20 lang eh. 20,000 a week. So sa isang buwan, ilang week? Di ba merong 4 na week, 4.5. Oh, so di 20 times 480, MA&a plus 10, sa mga 80, 90. O, di ba? Siyempre, hindi naman nasa atin natin yung pera dahil may pinag-aaral pa rin naman tayo. May magulang din na sinusuportahan. So, pero at least hindi ka kinakabahan. Yun yung advantage. Kaya yung mga bata pa diyan, apply lang kayo na apply kaysa mag-Mobile Legend. Saka na kayo mag-Mobile Legend. Kapag nandito na kayo, pag yung alam niyo na sa mga na kayo, mas intindihin niyo yung pag-a-apply online. Ako nga online eh. Madali lang naman eh. Apply, pasa na resume. O pag hindi sumagot, pasa uli na resume. Pag hindi sumagot, pasa na resume. Kung malalaman, taon ang binilang ko bago ko natanggap dito. Hindi naman on the spot na taon. Swerte lang yung isang kasama ko, si Rante, nung nag-hiring yung kakilala ko, nakakilala lang kay customer natin ng technician. Sabi, may kilala ka bang technician? Sabi ko, meron, Pilipino. Alam niya yung performance sa mga Pilipino. After 4 months, andito sa Australia, di ba? Ngayon mag-isang taon na. Andito na pamilya, naunahan pa ako. So ganun mga guys, pauwi na ako. Yung biyahe natin, 12 minutes na lang. So sana mag-enjoy kayo. Sabi ko nga sa inyo, samahan nyo na lang din ng pagdadasal, tsaka iwasan nyo yung manloko na ng tao para may at least yung grasya dumating sa inyo. Siksik, liglig, umaapaw, sabi nga doon sa atin sa simbahan. Yung magtiwala ka lang, bigay mo yung tiwala. Nung nasa Qatar ko, di ba, nag-servant pa nga ako sa simbahan. Ngayon, dito, nagsisimba pa rin naman ako. Kaso tuwing once a month lang kasi simba rito ng Tagalog. Sa English, hindi ako maka-attend. Gusto ko man umattend, naiintindihan mo naman yung English, pero mas maganda pakinggan yung Tagalog. Naiintindihan, pero at least na elaborate mo ng maayos. So okay guys, salamat at nagtiyaga kayong manood sa video ko. Kung gusto nyo naman i-share, mas maganda rin. Tapos may mga iba pa akong video sa YouTube ko. Yung mga subscriber ko, maraming salamat. Patuloy kayong sumusuporta. Kaya ako ginaganahan minsan mag-upload ng mga video. Minsan talaga hindi ako makapag-upload kasi nga dito sa Australia, hindi gano'n na sa Africa, nasa shop ako. Ito kasi nasa field ako eh. Hindi naman ako makapag-video sa customer. So ganun na lang ginagawa ko. Pas unti-unti kung may upload ako. Pero lahat ng may message sa YouTube ko, nasasagot ko. Masagot ko man yung iba late, pero nasasagot ko. Yun ang advantage ko na kaya ko sabihin, sinasagot ko pa rin naman kayo. Kahit sa YouTube ko, kahit sa ibang sasagutin ko kayo basta may tanong kayo about sa refrigerator, washing machine,
Pati nga doon sa BMW nalagay nagme-message sa akin kung paano daw mag-ayos ng OEC. Yan, nag-aano rin ako niyan. So maraming salamat. So patuloy lang tayo na sumuporta sa ating channel at para nang sa ganun ganahan pa ako mag-upload. Maraming salamat. Ngayon pauwi na ako, 10 minutes na lang sa bahay, late na rin. Tamo, ito yung sinasabi kong walo lang ang job mo pero minsan malilate ka. Hindi naman late kasi kung tutusin hindi ko area, malayo tong area to, yung inikot ko hindi ko talaga sa ulado yung daan. Isa pa, kasi pag sa ulado ko yung daan, alam ko na yung shortcut na pupuntahan ko. Eto, hindi ko alam, kaya susunod lang ako kay Google kung saan niya ako dalhin. Wala pang to, hindi naman ako nagtotol kasi wala rin tol tong Google ko dahil tinatanggal din na opisina. Hindi ko rin kinakabit kasi sayang din saglit ka lang naman magtotol So marami naman daan dito, hindi naman traffic, wala naman school ngayon. So ganon, so maraming salamat. Patuloy ako nagpapasalamat sa patuloy na nanonood sa aking video. Okay, balik na rin ko yung camera para maanin yung pauwi ko. Thank you!